Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Aniya na ang 1TV News Break. 1TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. 1TV News Break. 1TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa 1TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang otonasab kaninyo sa nagbagang mga balita sa 1TV. And the News Break, Misamis Occidental. Sa atong headlines, MUPA, nagpahigayan sa sikan Dugwalk for a Cause. SP kon sangguniang panalawigan gustong ipatangtang ang IO nga nagkontrolar sa pag-angkat og baboy. DP Dusamis nagpasalamat sa suporta sa mga ginikanan og magtutudlo. Farm to Market Road og turismo sa Don Victoriano padayong gipunduhan ni Congressman Henry Waminal. 1TV News Break. Og karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa 1TV News Break, Misamis Occidental. MUPA nagpahigayon sa sikan Dugwalk for a Cause. Malampusong gipahigayon ni adtong Pebrero 13 ang ikaduhang Dugwalk for a Cause sa mga miyembro sa Misamis Occidental Pau Anhan Association kon MUPA. Ang sikan Dog Walk for a Cause gapilan gapon sa mga dog owner nga miyembro sa MUPA gikan sa Pangdalaga hangtod sa lungsod sa Bonifacio. Ang dog walk nanukad sa Usrox Park o gitapos didto sa Ozami City Hall ground kundi gihimusab didto ang hamubo nga programa usa na ang pagpresentar sa mga binuhing iro nga misalmot sa dog walk. Matud pa sa presidente sa MUPA nga mihimo sila niini nga inisyatiba aron sa tuyo nga ikampanya sa publiko nga ang pagbaton og iro dili simple nga obligasyon apan nagkinahanglan kini og kahibalo aron malikayan ang dili damhong mga panghitabo sama sa pagpamaak o kaha makabiktimag disgrasya sa kadalanan. Mihimo sab og fundraising campaign ang grupo aron makamugna og outreach mission sama sa anti-rabies vaccine, kapon og serye sa advokasya pinaagi sa pagpakigdugtong sa munisipyo. One TV News Break. Samtang SP kung sangguniang panalawigan gustong ipatangtang ang IO nga nagkontrolar sa pag-angkat og baboy. Posibleng ihangyo sa mga mayorya sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Occidental ngadto kang Governor Philip Tan ang pagpabakwi sa gipatumang executive order nga nagkontrolar sa pag-angkat og buhing baboy sa laing probinsya. Nagkanayon si Peace and Order Committee Chairman Board Member Nemesio Emil Lahay-Lahay nga ang pagpakanaog og executive order sa buhatan sa gobernador may tungod nini wala miagi og konsulta sa laing kampo. Ilang nakita nga mas nakapasamot pahinuon og kalisod sa sektor sa mga meat dealer og konsumidor og karning baboy ang gipatumang IO human misamot
pagkataas ang presyo sa karning baboy matag kilo. Nasabtan sa sangguniang panlalawigan ang katuyuan sa gobernador aron mapangandaman ang pagsulod sa kaso sa African swine fever apan dili na kinahanglan og laboratory requirement aron makasulod sa Misamis Occidental ang gipang kun ipang-angkat nga mga buhing baboy. Kini nga kana nga isyu mo nay amo bitaw nga ni sa pagsugod man gud ana wala man gud na niyagi sa mua no gilargo ra og iyo sa ato ang gobernador. So mo na nga daghan jong na epektuhan no nga mga negosyante kay tungod diri sa ato ang lugar sa Misamis Occidental pila lang ka buok ang nagbuhay og daghang baboy. Naay daghang nagbuhay pero murag mahimutang lang natog murag pamilya ra ba no? Kung backyard pigire kung ug mohatag ta og suporta sa merkado dili gyud ko suporta. So mo na nagkinahanglan kita og mga laing mga negosyante, mga farm nga mosulod mo deliver sa to ang probinsya. So mo na nga aning time so mo tong nagihangyo na mo si gobernador nga kun mahimo pasudlo na lang kay luoy man kayo ang ato ang mga negosyante. Nya nga ato po mga katawhan pod no. Yes, ka mahal. Di na pod kagwantas presyo gyud. No? Bisan diri sa kabukiran anay mosulod diri presyo nga taas kay kuha. Sakay sa panahon. Mo sakay sa panahon. So mo na nga kita karon di na ta dalig palit og litsonon kay ang litsonon diri sa labi na bisan diri sa bukid anay magsuroy-suroy mo kuha nagtag 150 160 ang kilo. Oh, grabe na kay sa tanan. So mo na nga naghangyo mi nga wad-on na lang to i-withdraw tong iyo sa to ang gobernador para nga makalusot na gyud ang mga dagkong negosyante og delivery diri og baboy diri sa to ang One TV News Break. Sa laing bahin, DepEd Osamis nagpasalamat sa suporta sa mga ginikanan og magtutudlo. May padangat sa kinasingkasing pagpasalamat ang management sa Osamis City Division Office sa suporta o kooperasyon sa mga ginikanan o magtutudlo sa pagpatuman sa blended distance learning. Matud pa ni Schools Division Superintendent Jen Beloso nga siya nasayod sa gibating kahasol o kalisod nga nasinati karon sa mga ginikanan, partikular sa pagkuha sa mga module sa matag tulungan o ang paggiya sa mga anak sa mga pangutana gadakalatid sa mga module o ingon man ang bagong hagit nga gisangon karon sa mga magtutudlo nga mas labi pang hago kun itandi sa face-to-face classes. Gidasig ni Beloso ang kampo sa mga ginikanan o ang bahin usab sa mga magtutudlo nga tambayayungan o antuson lang usab ang kahimtang karon sa katarungan nga alang lang man usab sa kaayuhan sa mga kabataan ang gihimong paningkamot karon. Nakasiguro ang DepEd nga kon mapatuman na ang mass vaccination batok sa COVID-19 bisan dili direkta sa mga estudyante apan posibleng makonsiderahan na ang inanay nga pagbalik sa naandang normal nga klase. Naagid ang kakapoy, naagid ang kahasol, naa ang sakripisyo, naa ang kahadlok, naa ang mga anxieties gumikan aning pandemic, pero labaw sa tanan, naa ang kakugi, ang commitment ug ang kamatinud-anon sa atong mga maestra nagpatigbabaw. Busa dinhi sa Osamis City, padayon ang atong pag-provide og print learning modules nga 1:1. Isa ka bata, isa ka set gyud kana. So, makita nato nga mag-distribute ang mga maestra, dayon magkuha pod sa mga naansira na sa mga bata, kauban sa atong mga ginikanan nga makugihon kay sa nga tanan. Mapasalamaton pud ta sa mga ginikanan nga nigtimbayayong gid pud sila sa ato ang mga magtutudlo karon diha sa pag-deliver sa atong blended distance learning. Syempre naapoy mga maestra uban nga mopakita sa ilahang kakapoy kay nana mga experiences pod, pero sa nakita po nila nga ang kadaghanan, majority, nagmakugihon, open kaayo aning atong challenge karon, and then willing kay isang tanang mo sakripisyo. As a whole, makaingon ko nga ang mga magtutudlo sa Osamis City, bisan pa aning panahon sa pandemic, malipayon nga nagserbisyo sa atong mga bata. One TV
Newsbreak. Samtang farm to market road o turismo sa Don Victoriano para ang kapunduhan ni Congressman Deputy Speaker Henry Waminal. Mokabat sa 600 milyones pesos ang pondo nga gigahin ni Congressman Henry Waminal sa Don Victoriano nining tuiga. Matud pa ni Vice Mayor Elmer Ondara nga ang mokabat sa 600 milyones pesos nga gipahat ni Congressman Henry Waminal alang kini sa pagpadayon sa pagpalambo sa farm to market road sa bisan asang bahin sa lungsod galisod pa kayo maagi og salakyanan. Napunduhan usab ang ilang livelihood program nga banana plantation o ang pagsiminto sa dalan padulong sa bagong tourist spot karon sa lungsod ang Piduaan Falls. Dako ang pasalamat ni Vice Mayor Ondara nga ilalom sa administrasyon ni Mayor Bertoldo Dodong Moralion. Paspas ang mga nahimong kalambuan sa lungsod sa Don Victoriano pinagi usab sa manitong suporta ni Congressman Deputy Speaker Henry Waminal. Bahin sa kalambuan sa Donbek sa administrasyon ni Dodong Moralion, dako kay kausaban gani na may mga project karon nga farm to market road sa Entero Don Victoriano gitagaan man ni Congressman Waminal og 132 million sa kada kilometer, every kilometer. Then ang total budget sa mga sakuan 306 million ang budget na mo sa intended for Don Victoriano. Dayon sa amo ang livelihood program na may Cabindes production ron, banana production Cabindes muna mo din na may farm to market road from to Sitio Balanakan. Dayon ang amo ang tourism tourist spot area sa Piduaan Falls ongoing na ang among karsada. Ga-budget ka na siya og 120 million ang tourism para sa kuan sa Piduaan Falls. Then may budget po gikan sa Mansawan to Gandawan 120 million another. So kining One TV Newsbreak. Mao kadto ang naglangkob sa nagbagang mga balita sa One TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong pagtimpaya sa tanang mga televiewers nga kanunay nakatutok sa mga programa sa One TV News Channel Misamis Occidental. Ug usab ang akong pagpasalamat sa way paglubad nga mga sponsors. Happy viewing kang pare Danilo Maliber diha sa Barangay Gango ni Ma'am DC Tapitan o ni Ma'am Luz Micaros kanhi PhilHealth Branch Manager. Pagtimbayaw usab nila ni An Maestrado, Tita Cute o Sweetheart, Brenda Gustafson, Arnpin Gustafson o Elina Nilsin o John Wellman gikan ni Chari Tommy. Ngadto usab kang pare Junior o nang bilin yanuyan diha sa Kuta area. Mama Pina o Dudong Kamatso o Buday diha sa Gango. Labi na usab sa maabtik nga IP representative nga si Konsehal Relinda Bation, SK Chairman Konsehal Erwin Ochavillo diha sa City Councils uban ni Vice Mayor Baby Neri o Majority Floor Leader Attorney Marcilian Tapayan. Labi na ni Working Board Member Nemesio Imi Lahay-Lahay o Board Member Miming Ruan, Board Member Elsa Navarro, Board Member San Susani Waminal, ang presidente sa Liga ng mga Barangay sa Misamis Occidental o Board Member Tito Vicina. Sa ngalan sa tibok puwersa sa One TV News Channel Misamis Occidental, pinagi sa atong news writer, director, noontime balita anchorman Adoni Dicena, traffic director Miss Chari Tommy, field cameraman editor Jundel Tommy, on-call field reporter cameraman Jimmy Lerasan, program host sa Kasika sa Katauhan Boy Visitasyon, on-call graphic artist Mike Ricaborda. Kini ang inyong ubos nga alagad Johnny Tommy ang wingon, kadluki ang tao og maalaot ka, salig sa Ginoo og mabulahan ka. Dagang salamat, Misamis Occidental.
Mao kadto ato mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon kauban si Johnny Tome alang sa 1TV Newsbreak. 1TV Newsbreak. Hantud sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.